Iho, huwag kang magbilang ng pera. Nakakatakot yan. Huwag magbilang ng pera sa lamay. Sa probinsya, karaniwan na ang mga paalala tuwing may lamay. Hindi pwedeng mag-ingay, bawal mag-uwi ng pagkain, at may isang bilin na madalas ko lang naririnig. Pero hindi ko pinapansin noon. Huwag daw magbilang ng pera sa lamay. Para sa akin, parang wala lang. Hindi ko naman nakikitang konektado iyon sa kahit anong masama. Pero isang gabi, doon ko napatunayan na may dahilan kung bakit may ganong pamahiin. Namayapa ang isang malayong kamag-anak namin. Kaya napunta ako sa lamay sa kabilang barangay. Medyo matao, may mga naglalaro ng baraha, may nagkukwentuhan, at may ilan na tahimik lang na nakaupo. Tipikal na eksena sa lamay sa probinsya. Nakiupo ako sa isang lamesa kung saan may naglalaro ng tong. Hindi ako sumali sa laro, pero nag-abot ako ng konting pera para makisali sa pusta. Hindi rin nagtagal, napansin kong nanalo ako ng kaunti. Hindi naman kalakihan, pero sapat para matuwa. Kinuha ko yung pera ko at nagsimula akong magbilang. Habang nagbibilang ako, napansin kong biglang tumahimik ang paligid. Parang unti-unting nawala ang ingay ng usapan at tawanan. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may mabigat na pakiramdam na bumalot sa akin. Hindi ko pinansin. Tinuloy ko pa rin ang pagbibilang. 4, 5, 6. Pagdating ko sa pang-7, bigla kong napansin na parang dumami yung pera sa kamay ko. Hindi ko maalala na ganito karami yung napanalunan ko. Napahinto ako sandali. Pero dahil sa gulat at tuwa, tinuloy ko pa rin. Habang binibilang ko, unti-unting naging malamig ang pakiramdam ng mga kamay ko. Parang hindi na normal. Parang may hangin na dumadaan kahit sarado naman ang paligid. Pagtingin ko sa huling hawak kong pera, napansin kong iba na ang itsura nito. Lumang-luma, parang nabasa at natuyo ng paulit-ulit. May mga mantsa pa na hindi ko maipaliwanag kung ano. Dahan-dahan akong napatingin sa paligid. Yung mga taong kanina ay naglalaro at nagkukwentuhan, hindi na gumagalaw. Nakaupo pa rin sila, pero nakatingin na sa akin. Tahimik, walang emosyon, parang hindi na sila humihinga. Bigla akong kinabahan. Tinangka akong ibaba yung pera, pero parang may humawak sa kamay ko. Hindi ko nakikita kung sino, pero ramdam ko ang bigat at lamig. Dahan-dahan. May narinig akong boses sa tabi ko. Di ka pa tapos magbilang? Napalingon ako. May isang matandang lalaki na nakaupo sa tabi ko. Hindi ko siya napansin kanina. Maputla ang balat at ang mga mata niya ay diretso lang nakatitig sa hawak kong pera. Tapusin mo na. Sabi niya. Mahina pero malinaw. Gusto kong tumayo, gusto kong tumakbo, pero parang hindi ko magalaw ang katawan ko. Napilitan akong magbilang ulit. 11, 12. Habang tumataas ang bilang, napapansin kong nag-iiba ang mga mukha ng tao sa paligid. Yung iba, parang nauubos ang kulay. Yung iba, parang nagiging anino. 13. Biglang kumalabog ang kabaong sa harap. Napalingon ako. Dahan-dahang bumukas ang takip. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nabitawan ko ang pera at napasigaw ako. Biglang bumalik ang ingay ng paligid. May mga taong napalingon sa akin. May nagtatanong kung ano raw ang nangyari. Parang normal ulit ang lahat. Yung matandang lalaki sa tabi ko, wala na. Tiningnan ko ang sahig kung saan nahulog ang pera. Ilang piraso lang iyon. Sakto sa napanalunan ko kanina. Walang lumang pera. Walang mantsa. Simula noon, hindi na ako nagbibilang ng pera sa lamay. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil na-realize ko na may mga bagay na hindi natin nakikita pero nariyan. At minsan, kapag binaliwala mo ang simpleng paalala, may kapalit na hindi mo gugustuhin. Mas mabuti nang sumunod sa mga bilin, lalo na kung wala namang mawawala sa'yo. Dahil hindi lahat ng pera na nadadagdagan ay galing sa mga buhay.